Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR. Shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Master, time is running out, malapit na ang atake na sisira sa mundo, mula sa gilid, ang espesyal na sugo urged frantically. Alam na alam niya na hindi hihigit sa 10 segundo, ang unang alon ng mga pag-atake ay opisyal na babagsak sa kanila. Sa makatuwid, anuman ang resulta, dapat silang gumawa ng kaukulang desisyon, dahil halos walang oras para sa kanila na ipatupad ang resultang ito. Huwag abisuhan ang sinuman, sundin lamang ang orihinal na plano at gawin ang iyong makakaya upang labanan ang unang alon ng mga pag-atake. Sa kabaligtaran, pagkatapos timbangin ang mga interes, pinili ng may-ari ng nayon na huwag magsalita ng anuman. Naniniwala siya na ang mga makakaligtas sa unang alon ng mga pag-atake ay dapat na mga elite at dapat may sariling kakayahan. Pagkatapos, kahit na may pangalawang pag-atake, sa kanilang mga kakayahan, dapat silang makapaghanda para dito ng mabilis. Sa makatuwid, sa katunayan, hindi ito maaaring magdulot ng maraming casualty. Ngunit kung gagawin niya, hindi niya alam kung anong uri ng kaguluhan ang susunod. Wala na talagang maraming oras para sa kanya. Inihayag niya na maaaring hindi agad makapaghanda ang mga nasa ibaba, sa sandaling magpanik sila, ang kaunting oras na ito ay hindi magiging sapat para sa kanya upang payapain ang lahat. Oo, tumanggo ang espesyal na sugo. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa, palaging pakiramdam na may malaking bagay na mangyayari, mula sa makatuwirang pananaw, talagang sumang-ayon siya sa pamamaraang ito. Ang espesyal na sugo ay tumanggo patungo sa mga tagasunod na nasa likuran niya, na nadagdagan din ang kanilang lakas upang suportahan ang kalasag ng enerhiya na sapat upang protektahan ang ilang tao. Boom! Isang napakalaking alon ng hangin ang bumagsak mula sa langit, na para bang ang langit ay gumuho sa isang iglap, at tumama ng malakas sa ulo ng lahat. Bang bang bang! Nang ang mga alon ng hangin ay bumangga sa mga kalasag ng enerhiya sa maraming tao, marami sa mga kalasag ng enerhiya ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, tulad ng isang malaking jack na pumipindot sa hindi mabilang na mga bote ng salamin. Malutong na nabasag ang takip, at kasama nito, nagsimulang mamatay ang mga tao sa loob ng takip. Maraming tao ang nagsisigawan, parang dinidiin sila ng 10 malalaking bundok, ilang saglit lang ay sumabog na ang kanilang mga katawan at naging pulbos. At maraming tao ang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong sumigaw, at sila ay namatay ng tuluyan nang masira ang kalasag. Ang buong labas ng pinto sa ilalim ng lupa ay biglang parang purgatorio sa lupa, pinaramdam nito sa mga tao ang labis na kakilakilabot hindi lamang sa pamamagitan ng pagtingin dito, kundi pati na rin sa pakikinig sa mga tunog. Siyempre marami talagang master dito, bagamat ang kanilang mga kalasag sa enerhiya ay ganap na nababago sa ilalim ng mabigat na presyon, ginawa nilang ligtas at maayos ang kanilang buhay. Ang mga panggigipit na ito ay ginawa lamang ang ilan sa kanila na hindi komportable, nasugatan, o nasira ang kanilang mga meridian, ngunit hindi bababa sa hindi sila nawalan ng buhay. Ang grupo ng mga tao sa likod ng may-ari ng nayon ay nakahawak din ng hindi komportable sa oras na ito. Bagamat 12 ng mga eksperto ang magkakasamang nagpapanatili ng isang energy shield, na maaaring magpapataas ng lakas ng energy shield, sa huli, ang energy shield ay magkakaroon din ng mas malaking gravity dahil sa sobrang laki nito. Bang bang bang! Bagaman walang direktang tunog ng pagsabog, ang tunog ng banayad na mga bitek ay tahimik na pumuno sa mga tainga ng lahat. Nakakainis pakinggan, nakakagigil sa likod. Hold on, kahit mamatay tayong lahat dito, we still have to protect the owner of the village, do you understand? Oo, pagkaraang. Matapos ng espesyal na sugo ang kanyang mga tagubilin,
hindi na siya nagsalita pa at agad na inilabas ang kanyang demonyong enerhiya, na nagdagdag ng patong ng proteksyon sa malapit ng masira na proteksyon na kalasag. Sa oras na ito, ang may-ari ng nayon ay hindi nag-aalala tungkol sa kanyang sariling kaligtasan, kumpara sa kanyang mga nasasakupan na nag-aalala sa kanilang sariling kaligtasan, sa totoo lang ay mas nag-aalala siya sa langit. Boom! Sa wakas ay tumama ang atake ni Wan Dao sa halimaw. Gayunpaman, ang mga itim na ulap ay ganap na natakpan ang halimaw, at walang sino man ang nakakakita kung nasaan ang kanyang katawan, o di kaya, natunaw na ang katawan niya sa itim na hangin. Sa makatuwid, ang may-ari ng nayon ay nag-aalala tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari para sa Heki. Boom! 10,000 pag-atake ang agad na sumabog sa sandaling tumama sila sa itim na hangin, biglang, ang malaking liwanag na ginawa ng pagsabog ay halos ginawa ang orihinal na madilim na kalangitan na parang liwanag ng araw, ang nakakasilaw na liwanag ay ginawa din ang lahat sa ilalim ng lupa bigla at ganap na subconscious, lumingon ka at takpan ang iyong mga mata. Pagkatapos, ang malaking natitirang kapangyarihan ng pagsabog ay tumama. Boom! Ang buong mundo ay biglang yumanig, na para bang ang mundo dito ay isang globo, at sa labas ng globo, may isang higanteng humahawak sa globo at naiyuyugyug ito ng baliw. Ang malaking epekto ay naging ganap na hindi matatag ang lahat sa lupa, maging ang mismong may-ari ng nayon, bagamat inaasahan na niya, ay hindi lubos na nakahanda, pagkatapos ng sunod-sunod na pagsuray-suray, kalahating luhod siya, sa lupa. Bagaman ang ganitong uri ng kalahating pagluhod ay hindi talaga binibilang-bilang pagluhod sa lupa sa isang mahigpit na kahulugan. Gayunpaman, dapat mong malaman na ito ang may-ari ng nayon pagkatapos ng lahat, sa kanyang paglilinang at ang katotohanan na may mga tao sa labas na protektahan siya, sa teoryang ito ay imposible para sa kanya na magkaroon ng anumang maliliit na aksidente. Kahit nasugatan ang isang buhok, imposibleng mangyari. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ang taong ito ay kalahating nakaluhod sa lupa sa dulo. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kalaki at kakilakilabot ang kapangyarihang ito. Galit na galit ang may-ari ng nayon, walang sino man ang kwalipikadong maging ganito sa harap niya, gayunpaman, wala talaga siyang paraan para pakialaman ang mga detalyeng ikinagalit niya. Ang unang tinutukan ng kanyang mga mata ay walang iba kundi ang langit. Mapilit niyang gustong malaman kung ano ang sitwasyon. Tumangala siya at nakita niyang hindi pa nawawala ang gintong liwanag sa langit, gayunpaman, dahil ang gininto ang liwanag ay lumabo ng husto, hindi pa rin niya halos makita na may mga patong ng itim na enerhiya na bumabalot sa gintong liwanag sa likod nito. Nangangahulugan din ito na bagamat matagumpay ang alon ng mga pag-atake na ito, maaaring hindi talaga ito matagumpay. May bahagyang pag-aalala sa kanyang puso na nagpakagat sa kanyang labi. Ang espesyal na sugo ay nakatingin din sa itaas, nang walang malinaw na pagtingin, ang taong ito ay hindi man lang nang ahas na magsalita ng malakas ng ilang sandali. Habang lumilipas ang panahon, ang lahat ng gininto ang liwanag ay naglalaho din, na nagpapakita ng hitsura na orihinal na pag-aari nila. Nakahinga sila ng maluwag, dahil sa gitna ng itim na ulap, kung saan sila nakaharap sa pag-atake ng gininto ang liwanag, mayroong isang blankong espasyo. Ang itim na enerhiya ay nagkalat sa pamamagitan ng pagsabog. Bagamat marami pa ring itim na gas sa paligid, hindi sila natipon, ngunit ganap na nagkalat sa pagsabog ngayon lamang. Lumalayo na rin sila. Ang lahat ay nagsabi na hindi lamang matagumpay na tumama ang kanilang pag-atake, ngunit higit sa lahat, ganap din silang nanalo sa labanan. Sa katiyakang ito, ang may-ari ng nayon ay nasa mood na lingunin ang mga tao sa lupa. Mayroong daan-daang libong tao, napakakahanga-hanga ng gayong maayos na koponan noon, ngunit ngayon ay napakahiya at masungit. Sobrang miserable dito. May usok sa lahat ng dako, may bali sa mga paa at braso sa lahat ng dako, at may amoy ng pagkawasak at kamatayan sa lahat ng dako. Karamihan sa mga tao ay nawala, isang kabuuang higit sa 100,000 katao, at natatakot ako na kalahati na lamang ng mga taong nakaligtas ang natira. Kailangang aminin ng may-ari ng tindahan na ang pagkakaroon ng kanyang mga tropa ay dumanas ng malubhang pagkalugi at ang kalahati ng kanyang mga piling tindahan ay nawasak ay isang resulta na hindi niya akalain. Hindi dapat ganito. Gayunpaman, nang pag-isipan niyang mabuti, masaya siyang tanggapin ang resultang ito. Hindi bababasa, si Han Sanchen ay ganap na patay, at ang halimaw na nanakit sa ninuno ay tuluyang naalis.
Nakumpleto niya ang dalawang pinakamalaking problema ng sabay-sabay, at natapos din ang pagtubos sa mga kasalanan ng buong sikat na tindahan. Mga kapatid, magaling, hindi napigilan ng may-ari ng nayon na sumigaw sa lahat ng may kasiglahan. Sa boses niyang ganito, unti-unting nagising ang maraming tao mula sa pagsabog kanina lang, tumangala din sila sa ere, pagkatapos makumpirma na ganap na nilang naalis ang Han Sanchen, dahan-dahan silang lumipat mula sa pagkagulat hanggang sa pagkasabik. Wow! Biglang naghiyawan ang mga tao, at itinapon pa ng maraming tao ang kanilang mga sandata, para lang tumalon sila at magsaya ng malakas. Ito ang kanilang sandali ng tagumpay, na binayaran nila ng kanilang dugo. Lahat ay may pakiramdam na makaligtas sa isang sakuna, dahil alam na alam nilang lahat na ang kamatayan ay napakalapit sa kanila ngayon. Kung sakaling dumaan lang sila sa isa't isa, kung sakaling man na maswerte lang sila o hindi man ganoon kagaling ay tuluyan na silang magpaalam sa mundong ito. Nagsimula na ring magsaya ang mga espesyal na sugo, ngunit hindi nila napansin na ang itim na hangin sa kalangitan ay nagbago sa oras na ito. Ang hanay ng mga pagbabago sa itim na hangin ay talagang napakaliit, kung hindi mo titingnang mabuti, halos imposibleng matukoy ang anumang pagbabago sa mga ito. Sa madaling salita, kahit na pagmasdan mo ito ng mabuti, maaaring hindi ka makahanap ng maraming mga pahiwatig. Sila ay gumagalaw ng napakabagal, ngunit ang kabagalan na ito ay hindi lamang mahirap makita sa mata, ngunit higit sa lahat, ito ay tila normal. Laging may simoy, tila mabagal silang umiihip sa simoy ng hangin. Sa madaling salita, walang hangin sa paligid, ngunit palaging may kalalabasan ng pagsabog, kahit wala na masyadong hangin dito, sapat na para ihip sila. Normal din ang kanilang mga pinagdaanan, at lahat sila ay masunurin na kumakalat patungo sa labas. Gayunpaman, ang lahat ay sobrang normal. Sila ay nagkakalat ng regular sa labas, at tila walang problema. Ngunit ang ilang mga bagay ay minsan ay maaaring maging sanhi ng mga tao ng isang malaking visual na panlilinlang. Para kang nanonood ng daloy ng tubig sa isang tiyak na parallel na direksyon, kung masyado kang nanonood, kung may isang taong hindi namamalayan na binaliktad ang kanyang order sa oras na ito, maaaring hindi mo ito ma-detect. Sa katunayan, ito ang kasalukuyang itim na kapaligiran. Sila ay talagang kumakalat palabas, ngunit pagkatapos ng mabagal na pagkalat na ito, ang kanilang mga katawan ay naging mas malaki, at maging payat at payat. Gayunpaman, sa manipis na ito, ang ilan sa kanilang napakaliit na itim na hangin ay talagang patuloy na lumiliit, patungo sa pinakasentro na lugar. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay masyadong mabagal, napakabagal na hindi ito makita ng mata, at napakabagal na walang sino man ang maaaring gumugol ng 10 o kahit na 12 ng minuto doon gamit ang iba pang mga bagay bilang mga sangguniang bagay upang ihambing ang kanilang mga banayad na pagbabago. Hu. Sa lupa, isang grupo ng mga tao ang nagtulak sa kanilang seremonya ng pagdiriwang sa pinakamataas na antas, lahat ay kumakanta, sumasayaw at nagpalakpakan. Kahit ang may-ari ng baryo ay bahagyang ngumiti sa espesyal na sugo, at pagkatapos ay ngumiti sa itim na hangin, ang espesyal na sugo na puti at ang babae. Makapangyarihan ang amo ng nayon, hindi lang natalo ng ating mga tropa si Han Sanchen, kundi sinira din ang malaking halimaw sa kanyang katawan, isa itong mahiwagang kasanayan sa mundong ito. Oo, maaaring may hindi alam ang may-ari ng nayon, ang halimaw na sumusunod kay Han Sanchen ay maaaring may maraming background, ang ninuno ay nagsabi nito ng hindi mabilang sa panahon ng labanan, bagaman walang tiyak na espesipiko, maaari nating hulaan lahat ito, ang antas ng halimaw na ito ay dapat na mas mataas kaysa sa ninuno. Tama, kaya nating patayin ang lahat ng napakalakas na halimaw, isa lamang itong malaking tagumpay, sa Han Sanchen, masasabi nating nakamit natin ang isang bagay na hinding-hindi magagawa ng maraming tao sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay salamat sa maraming taon ng pagpaplano ng may-ari at ang agarang pagwawasto na ginawa noong sumiklab ang digmaan. Parehong Black Fang at ang espesyal na sugol na puti ay sinusubukang purihin ang may-ari ng nayon, ang espesyal na sagong nakaputi ay hindi partikular na nagustuhan ang mga taong nambobola, ngunit hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa lahat ng ito. Siyempre, matalino siyang lalaki, at alam din niya kung gaano karaming mukha ang ihahatid ng babae sa may-ari ng tindahan sa pamamagitan ng pagpupuri sa kanya kapag narito siya, at kung gaano karaming mukha ang ay dudulot nito sa sikat na tindahan.
Ang may-ari ng nayon ay ngumiti at iwinagayway ang kanyang kamay, napakamapuri mo. I only did some commanding work behind the scenes. Ang talagang gumawa ng labanang ito ng napaka-perpekto ay hindi ako, kundi ikaw, kayong mga kapatid ay nagsumikap. Maganda rin ang kalooban ng may-ari ng nayon, habang inaamin niyang galing siya, grabe ang papuri niya sa kanyang mga nasasakupan. Walang ekspresyon ang babae, ngunit sa sandaling ito, iniunat pa rin niya ang kanyang kamay at sinubukang makipagkamay sa may-ari. Kahit ano pa ang proseso, at least satisfactory ang resulta, congratulations. Halatang tuwang-tuwa ang may-ari ng nayon, noon pa man ay gusto na niyang maging mapagpakumbaba ang babaeng ito sa kanya, ngunit minsan ang iniisip niya at kung ano talaga ang nakuha niya ay maaaring hindi direktang proporsyonal. Nung nangyari talaga sa harap niya, halatang natulala siya, tapos tumawa siya, "You're welcome. You're welcome, I'm just doing what I should do." Nagkamayan ang dalawa, ngunit kasabay ng kanilang pakikipagkamay ay mas mabilis na nagtipon ang itim na hangin sa langit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!